Praise God! Glory be to God! Hallelujah! Happy anniversary, Mountain Movers! Kamusta na kayong lahat? Just imagine, 3 years na tayo ngayon, taong ito. At alam ko na patuloy na kumikilos at nagpapala ang ating Diyos amang sumasalangit na may gawa ng langit at lupa. At mag-enjoy lang tayo araw-araw sapagkat alam natin na kahit kailan ay hindi tumitigil ng paggawa ng mabuti ang ating Ama. At tayo ay pinagkakalooban niya ng kalakasan, biyaya araw-araw, pag-iingat, pagkain, tubig, hangin, at higit sa lahat ang kanyang pagsama sa bawat isa sa atin. Ang kanyang pag-iingat, pagtatanggol, at ang kanyang patuloy na katalinuhan maging sa ating mga anak na nag-aaral at patuloy na naglilingkod sa atin bilang tayo ay kanilang mga magulang at naglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng gawain na pinagkatiwala niya sa atin. Ito man ay sa pananalangin, ito man ay sa pag-aayos ng mga upuan, nauupuan ng mga makikinig ng salita ng Diyos, ito man ay paglilingkod sa loob ng bahay o pagiging masipag sa pag-aaral para makatapos ng pag-aaral at maranasan ang katuparan ng pangarap ng Diyos. Anuman yung ating mga ginagawa ay inuukol natin sa kapurihan ng ating Amang sumasalangit sa pangalan ng ating Panginoong Yesus at sa kapangyarihan ng kanyang banal na Espiritu Santo. Salamat sa Diyos sapagkat tayo ay binabago niya araw-araw at meron tayong tinatanaw na pag-asa na mga dakilang bagay na katuparan ng kanyang mga pangako mula sa kanyang salita sa Biblia. Ang ating tema sa ating 3 taong anibersaryo ay pagiging halimbawa bilang isang tunay na Kristiyano. Una, sa ating mga mahal sa buhay o pamilya. Pangalawa, sa ating mga kapitbahay. Pangatlo, sa ating mga kasama sa trabaho o bilang mag-aaral sa ating mga kaklase, mga guro, at mga kaibigan. Tayo na mga Kristiyano ay isang tunay na huwaran sa mga tao na hindi pa kumikilala sa Diyos. Huwarang masasabi nating nabubuhay sa katuwiran, nabubuhay ng may kabanalan sa gitna ng mundong punong-puno ng kalaswaan at kadiliman. Kung tayo ay magulang, tayo ay mabuting halimbawang mga magulang sa ating mga anak na nagagabayan sila ayon sa kalooban ng Diyos, na lumalaki ang ating mga anak na nakakapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Magulang na responsable, na nag-iingat at nangangalaga ng pamilya. Ako bilang tatay sa aking anak na nabubuhay bilang tunay na halimbawa. Ama na responsable at hindi nabubuhay sa kasalanan o anumang bisyo na ipinamumuhay ng mga taong walang pananampalataya sa Diyos. Tao na nagbibigay ng gabay sa anak. Ama na nagpo-provide sa kanyang anak hanggang sa ito ay makatapos sa kanilang pag-aaral. Ama na
mapagkakatiwalaan ng sikreto na hindi ikakalat o malalaman ng iba. Ama na mapagkukunan ng lakas at mga payong makadiyos na pagpapayo at hindi makamundong pagpapayo. Ama na hindi itinutulak ang anak sa sama ng loob dahil may favoritism sa loob ng pamilya. 3 ang anak, halimbawa, 3 rin ang anak na pare-pareho at patas na pinag-uukulan ng atensyon at walang favoritism. Ama na nagpo-provide sa kanyang mga anak equally nang walang pinipiling higit na paborito na pinag-uukulan ng higit kesa dun sa 2 anak na kasama sa pamilya. Ama na nabubuhay bilang halimbawa, hindi lamang sa salita, kung hindi maging sa gawa, na hindi nabubuhay sa kasalanan. O di kaya naman ay isang ina na halimbawa sa kanyang anak na masipag sa loob ng pamilya, na nagtuturo hindi lamang sa salita kundi sa gawa, masipag sa gawaing bahay, mabuting may bahay sa kanyang asawa, at inaasikaso ang pamilya, lalo na ang mga anak, sa anumang kailangan nila, sa pagpasok sa eskwela, sa paghahanda ng pagkain sa hapagkainan para sa pamilya, malilinis ang damit ng mga anak dahil masipag maglaba, mamlantsa, at maging sa kanyang asawa na nandun ang pagsasubmit, nandun ang kahinahunan, nandun ang pangunawa. Ganon din naman ang mga anak na mabuting anak sa kanilang mga magulang. Masipag mag-aral, tumutulong sa gawaing bahay, masunurin, magalang, lalo na sa mga nakatatanda. Kapag inuutusan ng nanay o ng tatay ay hindi na puro sandali lang, hindi puro wait lang, o kaya ay mamaya na. Hindi. Kapag inutusan ang mga anak ng kanilang mga magulang ay agad na sumusunod. Agad na ginagawa kung ano man ang iniutos ng kanyang mga magulang. Sa ganitong halimbawa, tayo ay nagiging liwanag sa mga taong nabubuhay sa gitna ng kadiliman. Maaaring hindi lang natin mapansin, pero napagpapala sila sa pamamagitan ng ating buhay na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Pagpapala na pwede nilang tularan at pwede nilang maging gabay sa kanilang pamumuhay upang mahango sila sa pamumuhay sa gitna ng kadiliman. Ang isang pamilya na may pananampalataya sa Diyos ay pamilyang nagliliwanag sa gitna ng mga taong nabubuhay sa kadiliman na hindi alam ang katotohanan ayon sa kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos sa pamilya. Tayong lahat, mountain movers, ay mga mabubuting halimbawa sa ating kapwa na napagkukunan nila ng gabay na nagiging gabay nila sa kanilang tamang pamumuhay, na hindi nabubuhay sa bisyo, hindi nabubuhay sa
emosyon, o hindi nabubuhay sa layunin at kalooban ng Diyos bilang pamilya. At nasusunod ang salita ng Diyos at pinapahalagahan ang salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay priority nila sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ito ang kanilang gabay, ito ang kanilang napagkukunan ng lakas, ito ang kanilang sinasampalatayanan na nagsisilbing inspirasyon nila para sila ay maging masigla sa pang-araw-araw nilang buhay. Ang nais ng Diyos sa taong ito na tayo ay nagdiriwang ng ating anibersaryong 3 taon na ang pamilya ng Mountain Movers ay mabuting halimbawa sa kapwa. Nabubuhay bilang mabubuting tagasunod ng Panginoong Hesukristo. Nabubuhay na malaya sa kasalanan, malaya sa anumang bisyo, malaya sa anumang gawa ng kadiliman. May lakas ng loob at walang takot na hinaharap ang anumang pagsubok o problema sa buhay, sapagkat alam niya na kasama niya ang Diyos at siya'y magtatagumpay. At anuman ang kanyang pagdaanan, ito man ay problema, pagsubok o hamon sa buhay, alam niya na magtatagumpay siya sapagkat kasama niya ang Diyos. Ang presensya ng Diyos ay nasa sa kanyang puso. At ito ang dahilan kung kaya't anuman ang sitwasyon na kanyang kinalalagyan ay nagpapasalamat siya sa Diyos. At sa bawat pagpapasalamat niya sa Diyos ay may biyaya siyang natatanggap mula sa Diyos. At meron siyang tinatanaw na buhay na pag-asa na someday, somehow, may katuparan ang Diyos sa anumang kanyang hinihiling, sa anumang kanyang idinadalangin para sa kanyang mga anak, para sa kanyang pamilya. Buhay ang kanyang pag-asa at nakakapit siya at nakasandig siya sa pangako ng Diyos na ang Diyos sa kanyang pangako bilang matapat na Diyos, ang lahat ng ito ay may katuparan. Kaya buhay ang kanyang pag-asa, buhay at masigla ang kanyang pananampalataya sa Diyos. At hindi siya nagugulami, hindi siya nanlulupaypay, nanghihina, sapagkat alam niya na ang Diyos ay ang kanyang kalakasan. Ang Diyos ang kanyang katagumpayan. Ang Diyos ang kanyang provider, ang kanyang supply. Ang Diyos ang kanyang kaagapay sa buhay na ito. Kung kaya't magtatagumpay siya sa kanyang buhay at mararanasan niya ang katuparan ng mga himalang pangako ng Diyos, hindi lamang sa kanyang personal na buhay kundi sa kanyang buong pamilya. So cheer up, mountain movers, because greater things are still coming unto us and to our loved ones. Yan ang ating sinasampalatayanan. Bilang kasama natin ang Diyos na may-ari ng langit at lupa, Diyos na makapangyarihan sa lahat, hindi tayo mapagtatagumpayan ng anumang pagsubok o problema. Tayo ang magtatagumpay at mararating natin ang magandang bukas na ipinangako ng Diyos sa ating buhay at sa ating pamilya. Kaya mountain movers, this year 2024, go on, hear the Word of God, listen to the Word of God, memorize the Word of God,
study the Word of God, meditate the Word of God, and apply the Word of God, and you will be successful in your daily life. Amen? Amen. Praise God. Kaya mountain movers, cheer up and celebrate the goodness of God in your life. Ako at ang aking buong pamilya ay bumabati sa inyo ng glorious, happy, and blessed anniversary, mountain movers. Come on. Let's go and fulfill the promise of God in our life, and let's be a good example to all people around us, especially to our loved ones. Let's pray. Father, we thank you, O God, sa aming pong anniversary. Binigyan niyo po kaming muli ng panibagong taon upang ipagdiwang ang iyong kabutihan sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa mga nakaraang taon na ikaw ay kumilos at nagpala sa bawat isa po sa amin. Naalala po namin nung nagsimula ang gawain ito ng Mountain Movers ay na-lockdown ang lahat at maging ang mga ama ay hindi makapunta ng trabaho sapagkat lockdown lahat at maraming nagkakasakit at marami ding namang nabawian ng buhay. Pero kami ay nakapag-Bible study, nanalangin at tumawag sa inyo at itinaas namin ang aming bansa, maging ang aming mga buhay at mga mahal sa buhay. At naririto kami ngayon, malakas, ligtas, at patuloy na naglilingkod sa inyo. At hindi nyo kami pinabayaan. Sa halip kami kinupkup ninyo at ngayon ay nagdiriwang kami ng 13 taon na kami ay lubos na nagtitiwala na kung ikaw ay nagsimula ng mabubuting bagay sa amin, ay tatapusin ito hanggang sa iyong pangalawang pagbabalik. Ang mga higit na pagpapala ay amin pang mararanasan sa mga araw na darating. Ang iyong pag-iingat, ang iyong pagtatanggol, ang iyong pagsusupply, tugon sa lahat ng aming mga pangangailangan, at higit pa ang iyong nakalaang pagpapala, kalakasan, kalusugan ng pangangatawan, at maging sa aming spiritual na buhay. Ang iyong gabay, ang iyong katalinuhan, patungo doon sa katagumpayan ay amin pong pinanghahawakan. Ang dalangin ko po sa bawat pamilya ng Mountain Movers, O God, ay pagpalain niyo po ng lubos. Ingatan niyo po ng lubos. Palakasin niyo po ng lubos. At matupad ang mga pangarap mo sa kanila pong mga buhay. Salamat po, Ama, maging sa mga anak mo na naglilingkod, ang mga kabataan, kagaya ni Jaja, ni JV, ni Jasper, ni Janela, ni Judel, ni Jeric, ni Jomark, ni Dayan, ni Edward, ni Dave, lahat ng mga kabataan, Panginoon, patuloy po ninyong paalalahanan na habang sila ay may lakas, sila ay maglingkod sa inyo. Sila ay magsipag sa kanilang pag-aaral sapagkat ang magandang bukas ay inilaan mo na po sa kanila. Na kailangan nilang makipag-cooperate, maging masipag sa pag-aaral upang ang inihanda mong magandang bukas ay maganap ng lubusan sa kanilang mga buhay. Ganon din naman ang mga ama ng Mountain Movers, O God. Ang katapatan sa iyo ay maipamalas. Ang katapatan sa kanilang mga asa-asawa ay maipamalas. Ang lakas sa pangangatawan upang maipagtrabaho ito at ma-acquire ang mga pagpapalang inihandog mo sa pamilya ng bawat isa ay makamtan, at higit pa ang pagpapala na maranasan sa higit naming inaasahan
Maging ganun din naman sa mga ina ng tahanan, O Diyos. Ang kalakasan ay patuloy mong ipagkaloob, ang pag-iingat, ang paggabay, ang katalinuhan. At hayaan mong sila ay makaranas din naman ng iyong himala at iba yung kapangyarihan. O Diyos, ano man ang kahilingan nila sa kanilang mga puso para sa kanilang mga personal na buhay at pamilya ay ipinagkaloob mo na. O Diyos, salamat po, O Diyos. Ang mga anak mo sa Mountain Movers ay mga tagapanguna, mga leader, halimbawa sa mga pagpapala. Sapagkat ikaw ang Diyos na aming Ama na may-ari ng langit at lupa na nagpapala sa amin, gumagabay at nag-iingat. Salamat po maging sa mga children, O God, ng Mountain Movers, katulad ni Toby, katulad ng anak ni Luchi, O God, maging si Noah, sila, O Diyos, sa kanilang henerasyon, patuloy mong ibuhos ang iyong kapangyarihan, pag-iingat, presensya at pagpapala. Pagpalain niyo po ang pamilya ni Sister Jovi, pagpalain niyo po ang pamilya ni Sister Soul, pamilya ni Jaja, pamilya ni JV, si Nunoy, si Cheryl, pagpalain niyo ang pamilya, Panginoon, ni Nanay Irma, ang kanilang negosyo, ang kanilang hanap buhay. O God, maging ang pamilya ni Jerry, ni Lisa, ang kanilang mga anak, pamilya ni Gig, pamilya ni Edith, O God, ni Ate Luchi, pamilya ng kanyang kasama sa bahay, pamilya ni Des, pamilya ni Desbert, yes Lord, ni Sophie, pamilya ni Sweetie, oh hallelujah, hallelujah. Iba yung lakas, pag-iingat, gabay, kalusugan ng pangangatawan, kaluluwa at espiritu ay higit po nilang maranasan. Ang pamilyang Angate, si Amel, si Nining, pamilya ni Nunoy, pamilya ni Fidel, si Marjorie, ang kanilang mga anak, pamilya o Diyos ng lahat ng Mountain Movers. Patuloy po ninyong ibuhos ang pagpapalat maranasan nilang iyong ibayong kapangyarihan. Salamat po, Ama, sa bawat isa. Salamat po, Diyos, sa taong ito ng 2024 sa higit na biyaya at pagpapala mo sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin na may katagumpayan at katuparan. Sa pangalan mo, Panginoong Yesus, na aming tagapagligtas at Panginoon, at sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu Santo, na sa amin ay nananahan ngayong bukas at magpakailanman. Ang lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen, 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 and Amen. Praise God, Mountain Movers. Happy anniversary. God bless you all.